lahat ng sinabi ng Presidente Marcos Jr. aka Bangag tungkol kay Zaldico ay fake news. Kumpirmado po, hindi siya naaresto. Kumpirmado po, hindi nakadetena si Zaldi. Kumpirmado po, ligtas si Zaldico. So mga Pilipino, mga kababayan, hayan po, for the record, ang ating Presidente ang siyang nagkalat ng fake news. Confirmed, confirmed, confirmed. Nice. Pero nais ko rin pag-usapan, bakit ba nagagalak tayo na fake news yung pagkaka-aresto kay Zaldico? Hindi ko naman po sinasabi na hero si Zaldico ha. Hindi ko po sinasabi na walang pananagutan si Zaldico. Darating ang punto na kinakailangan harapin din ni Zaldico ang pananagutan. Pero sa ngayon, importante kasi yung siniwalat ni Zaldico. Hindi po pwedeng magmilinis ang ating presidente, aka Bangag, at sabihin na ang kanyang administrasyon ay sineryoso ang korupsyon dahil si Zaldico ang nagbigay testimonya na ang presidente ang arkitekto ng korupsyon pagdating po sa flood control scam at sa scam ng infrastruktura. Hindi po mabubura na bagamat siguro may pananagutan si Zaldico kung hindi siya nagsalita na siya mismo ang nag-deliver ng 25 billion na kupit. Kupit pa ba yun? Napakalaking kupit naman yung 25 billion na yun na kinurakot kay Marcos Jr. Wala tayo ngayong testigo na naglantad ng ganyang katotohanan. At siyempre, hindi gaya ni Madriaga. Kapanipaniwala ba si Zaldico? Well, siyempre, unang-una, wala naman pong talagang magdududa na si Zaldico Yes. ay malapit na malapit. Hindi lang doon kitang baluslos, kundi kay Bangag Jr. mismo. Bakit? Dahil alam natin na supporter Yes. na talagang matindi si Zaldico ni Marcos Jr. Nung kampanya, ako, tatayong testigo na yung Agusta helicopter na pressurized na merong sariling radar kaya kaya niya lumipad sa ulap, no? Naiwan kaming lahat dahil yung helicopter lang ni Bangag ang merong radar nung kami nagpunta sa saan ba 'yon? Sa Apayao ba 'yon? Yung kila Bernos papunta ng Kalinga, hindi na kami nakasunod dahil siya lang yung may helicopter na may radar at maulap. Yan po, gamit 'yon. Helicopter 'yon ni Zaldico. At hindi naman kaduda-duda, walang nagdududa na napakalapit niya kay Tambaluslos dahil siya ang talagang committee on chairperson ng Committee on Appropriations. At siyempre, hindi po talaga kaduda-duda na alam ni Zaldico kung ano ang mga in-insert ni Marcos Jr. dahil siya ang chairperson ng Committee on Appropriations sa House. Bakit mas importante pa yung papel niya sa pagbuo ng budget kaysa sa senador pagdating sa pantao ng budget? Kasi nga po, lahat ng appropriations dapat magsimula sa Kamara. So waro-waro lang yung mga senador. At mga senador, kakapi na sila kung collectively meron silang 150 billion na insertion na pagkakakitaan dahil 24 lang sila. Diba? So, wala pong kaduda-duda, may kredibilidad si Zaldico, hindi gaya ni Madriaga na dinideny ngayon ni VP Sara na hindi man lang nakakilala yung Madriaga yan at tanging ebidensya niya na magkakilala daw sila ay larawan na alam naman natin, politiko ka, no? Talaga namang ikay nagpapapicture-picture, no? Otherwise, walang boboto sa'yo, di ba? So yan po ang kahalagahan ni Zaldico. Nice. Ulitin ko, hindi siya siguro hero, hindi siya siguro santo, pero kinakailangan natin ang testimonya niya para mapakulong na once and for all ang Marcos Jr. at pati na ang kanyang may bahay at pati na mga kamag-anak ng kanyang may bahay. Bakit? Kasi si Zaldico rin na nagsabi na pati pagkain, pinagkakitaan. Di ba? Yung smuggling ng agriculture, bigas, asukal, isda, lahat na pinagkakitaan. Yan ang sabi ni Zaldico. Now, yung bang sinabi ni Zaldico may koroborasyon, siyempre po, sino makakakobrate? Ngayon po, hindi nagsasalita yung Amina, yung dating DBM. Pero yung 100 billion, hindi mailalagay yan. Ang hindi alam ni Amina, alam po niya yan. Amina, taga-UP ka pa naman. Ano ba yan? Nasaan na yung dugo mong scholar ng bayan? Isiwalat ng katotohanan. Oh, hindi lang po si Amina makakakorroborate niyan. Yung maglolo na Bersamin, CJ, ulitin ko, ano ka ba? Chief Justice ka. Pag ikaw, tinago ang katotohanan, anong ehemplo, anong mensaheng pinararating mo sa mga kabataang mga abogado? Okay lang mandarambong, okay lang itagong katotohanan. Samantalang, alam naman natin na bilang Chief Justice, talaga ikaw yung naging personification ng katarungan. Kaya magsalita ka na. Ano ba naman yan? Hayaan mong ikaw maalala ng buong Pilipinas na siyang naging tupad sa iyong sinumpaang katungkulan bilang Chief Justice. Isiwalat ang katotohanan at hayaang magkaroon ng katarungan ng sambayan ng Pilipino. Ay bukod pa dyan, siyempre, si Tambaluslos can also corroborate. Wag silang makampante ni si Tambaluslos, hindi kakanta. Siyempre, kapag nagkaipitan na, Yes. save yourself, Tambaluslos. Pero, gaya ng aking advice kay Zaldico, walang kasiguraduhan na wala kayong kahit anong pananagutan. Baka meron naman. Pero, siyempre,
kung wala ng ibang testimonya ang mapipresenta para maparusahan si Marcos Jr., yan ang iyong dahilan kung bakit kayo po pwede mabigyan ng testimonial immunity. In fact, ang hamon ko sa inyong dalawa ngayon, Tabaluslos at Zaldico, mag-unahan na kayo. Gawin nyo ng sworn statement ang inyong mga nalalaman. Ipa-deposition nyo na. Ipa-perpetrate nyo na ang testimony ninyo. Pwede naman kunin ang testimonya ninyo sa isang notary abroad at po pwede nang ipa-apostil yan. Hindi na kinakailangan pumunta pa sa opisina ng konsulado. Dahil sa mga nalalaman ninyo, talagang may banta sa mga buhay ninyo. At ang tamang gawin nyo, yung tinatawag na perpetration of testimony, parang miski kayo'y natigok, nandyan ang testimonya ninyo, hindi mabubura. But in any case, masaya po ako ngayon dahil hindi po makukuha ng Administrasyong Marcos si Zaldico ang pinakamatinding testigo na magpapatunay Marcos Jr., arkitekto ng korupsyon sa Pilipinas.